Yo guys, check kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Miyerkules ng umaga, Wednesday morning mga idol, no? So grabe, alam niyo na ang balita natin, matindi, malupit, kahindik-hindik at kagilagilalas yan mga lods, no? So sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, hindi kayo papahuli, crypto, global news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre like nyo na agad yung video natin. Pagka-click nyo pa lang ng video, like nyo na mga idol, no? Okay, malaking tulong na yan sa ating malupit na channel, no? So, matindi mga news natin ngayon, mga idol. Isa dyan is si Daddy E, si Tito Elon Musk, mga lods. Magkakaroon na ng X-payment. So, mamaya, may natin yan. Matatalakay natin yan, mga idol. So, punta muna tayo sa chart natin. So, nagkatotoo at sana mangyari yung ating sinasabi na kung magkakaroon ng consolidation ngayon, dito siya. Ayan, sa ibabaw na itong blue na yan. No? Sa ibabaw ng half, dyan. Pwede siya dyan. Kasi as long na nandyan siya sa taas ng 50%, mas malaki yung porsyento niya na dito siya pumunta sa top, no? Kaysa sa baba. Kasi kung dito siya magko-consolidate sa baba, tulad nito nangyari dito, di ba? Nagkaroon siya ng kinuha niya yan mga lods. Alam niyo ba kung ano yung kinuha niyan? Ito, yung mga liquidity dito. Ayan medyo marami-rami yan. So, kinuha niya yan, nilampasan niya yan. Bang! Liquidated. Tapos saka siya nag-recover, mga lods, no? So, ngayon, titignan natin kung as long na dito siya nagko-conso sa ibabaw ng blue na line, sabi ko nga mas malaki yung chance na dito siya papunta. Okay, at magkakaroon tayo ng event mamaya, no, na malupit, 8:30 PM. Mga Lodi, alam nyo na yan, ang CPI, ayan, no, 8:30 PM, mga Lodi, CPI report. So mamaya bakbakan yan sa mga gusto mag-trade. Pero ingat kayo, mas maganda kung sa mga ganitong event pala, wag na kayo mag-trade. Dahil medyo nanliliquidate yan, no? Kailangan dyan mabilis ang inyong kamay. Kasi usually sa mga ganyang event, ang wasiwas ng chart is ganito ganyan, no? So, kahit nakalong ka, nakashort ka, itatamaan ka, mga idol, no? Sana dapat mabilis yung kamay niyo diyan. Okay, so ayan, hintayin natin kung ano yung mangyayari mamayang 8:30 PM. Pero bago ang lahat, mag-news na tayo mga idol. At eto na nga, nagkaroon na ng malulupit na pagsabog ang ating daddy. President Trump just announced that the US military is blowing up any Iranian boat or ship attempting to plant mines in the Strait of Hormuz, no? So, yung mga nagtatanim ng mines, no, sa Strait of Hormuz, kasi hinaharangan nila yan, ayaw nila, sabi nga kahit 1 litro walang dadaan 1 litro langis, di pwede. So, talagang binabakbakan nila yan, mga lods. It's being done using the same technology and missile capabilities deployed against drug traffickers, no? Yung kung nakita niyo yung dati, yung mga pinatitira nila Trump sa mga drug traffickers. So ito din yung pinambabanat nila ngayon. They will be dealt with quickly and violently. Beware, President Donald J. Trump. So yung mga nagtatanim ng mines, hindi maaari yan. Kaya mukha bang nagtatanim ng mines yun? Parang nakaparada lang yun Ayan pati yung dalawa niya, parang nagchichismisan lang. Pre, inom tabog. Sabog agad, Nagyayaan lang mag-inuman, pinasabog, Grabe na si Daddy, Talaga marahas na. Nakaparada lang, Pero sabi niya kasi dito, lahat na magtatanim ng mines, papasabugin. Okay? Ayan, Sabi diyan, Trump demand that Iran immediately remove. Ito na, pinapatanggal niya na. Remove the mines from the Strait of Hormuz or face military consequences never seen before. Lagi niyo sinasabi yan, no? Never seen before, we're gonna win. Like you never win before. No, you're gonna drop. No, the portfolio, your portfolio is gonna drop like you never seen before. Hindi niya pa sinabi yun. Puro positive lang sinasabi niya kasi, mga lods, no? So, ayan, ang malupit na. Yes, eto. President Trump stuns the world by announcing a $300 billion deal. $300 billion to deal for the first time in 50 years. We are opening a US oil refinery. Panis, it will be
in Brownsville, Texas. This is huge. Oh, 'di ba? Meron na silang oil refinery sa lahat ng mga pinagkukuhaan nilang oil. Sila na magbebenta. America is returning to real energy dominance. Ayan ha. Today, I am proud to announce na lahat ng mga nakulimbat namin ay ibibenta na namin. Hindi. Today, I am proudly to announce that America First Refining is opening the first new US oil refinery in 50 years in Brownstyle. Alam nyo ba mga Lods, ang pinakamagandang oil is nasa Saudi, mga idol, no? Ayun mga nasa Saudi kumbaga, pag i-refine mo yan, halos wala ka nang gagawin dahil sobrang ganda ng oil nila ron. Pero yung oil sa Iran, yung oil sa Venezuela, medyo mabibigat yung mga oil doon. Mahirap, kailangan medyo advance yung pang-refine mo para kasi siyempre baka inisip nyo kasi yung mga oil pag kinuha yun yung panggagas natin eh. Hindi yun, siyempre i-refine pa yun. So ang pinakamagandang oil is nasa Saudi, mga lods. So yun talaga yung pinaka-solid. Yung mga oil sa yun nga, sa Iran, sa Russia, kailangan mo pang i-refine ng malupit yun. Kumbaga ngayon kasi yung sa Iran kasi kaya mura na kukuha ng China yun kasi nga mabigat yung oil doon. So, kailangan pa ng advanced refining system o machine o kung ano man para talagang maayos mo yung mga langis nila. No? Kaya murang nabebenta yon mga loads. Pero ngayon, nagkaroon ng refinery sa Brownsville, Texas. This is a historic $300 billion deal. The biggest in US history, a massive win for American workers, energy, and the great people of South Texas. Thank you to our partner, India, and their largest privately held energy company, Reliance, for this tremendous investment. It is because of our America First agenda, streamlining permits and lowering taxes that have attacked billions of dollars in deals coming back to our nation. A new refinery at the port of Brownsville will fuel U.S. market, strengthen our national security, boost American energy production, deliver billions of dollars in economic impact, and will be the cleanest refinery in the world. Wow, cleanest na. It will power global exports and bring thousands of long overdue jobs and growth to a region that deserves it. This is what American energy dominance look like. America first always. So ayan mga lods. So magkakaroon daw, no, ng sa Brownsville, Texas, no, ng oil refinery, mga lodi. So abangan nila yan, malupit yan, maraming trabaho na mabibigyan yan, sana all. No, sa Pilipinas syempre wala. Mga idol, lagi tayong kamote. So ito. Uy, napa-retweet si Tito Elon Musk. Pass the Save America Act. So ito yung tinatopic natin kahapon. All voters must show voters ID o yung identification nila. All voters must show proof of citizenship in order to vote. O ayan in-announce na ng ating crush na spokesperson, no? Kalimutan ko yung pangalan na ito. Ni Trump, no? Ayan. So medyo mabigat kasi yung issue na to, mga lods, at ito talaga yung pinipilit ni Trump, no, na talagang mangyari. So talagang ina-announce yan ng White House. We either fix the integrity of America's elections or we won't have a country left to fight for. Demand the Senate pass the Save America Act. So talagang gustong ito ni Trump, mga lods. Okay? The only reason you vote against voters ID is because you want to cheat. There's no other reason. Ayan. So, ang tanong, dapat yung mga ID nyo valid, Yeah, ganun dapat eh. Kailangan valid ID, hindi yung mga kung ano-anong ID lang. So, ito, mga idol. Ito sa Clarity Act natin, no? Ito sabi ni Senator Angela Alsobrooks, no? Sabi niya, banks at ABA Summit, the status ano ba sa QUO? Status ko? Ko. Okay The status ko, status mo, at status ko.
The status quo is hurting you more than any compromise. So sinasabihan niya rito yung bank, mga idol, no, na habang pinapatagal niyo yan, eh lalo kayong masasaktan. Also, Brooks notes that the proposed Clarity Act brings together clear rules for a level playing field, no? Laging sinasabi to dati ng ng Ripple, no, ngayon sila na nagsasabi. Sa Ripple ko lang narinig to dati, mga idol, 2023, lagi nilang inaan yan eh. Initially protecting banks while unleashing fair innovation. Okay? So, ayan yan ha. Tapos, ito kasi, mga Lodi, sabi dito, ano ba talaga yung kinakatakot kasi ng mga bangko kung ba't nga dinidelay yan? The biggest threat banks see in the Clarity Act is not Bitcoin or XRP. It's yield. Bearing stable coins, no? Yung yield nga. Bank executives argue even limited stablecoin rewards could move customer balances of bank balance sheets and into crypto rails. This is why this bill keeps stalling, no? Kasi nga mas mataas yung yield pag sa stablecoin, mga lods, no? Ilan ba? Mga nasa 6% ata o 4%, I don't know. Kumpara sa bangko na wala pa atang 1% o 1%, no, yung tubo. No, so ayun nga 'yon, lilipat yung mga tao sa blockchain, lilipat sa stablecoin, aalis na sa mga bangko. Ayun yung kinakatakutan ng bangko. Kaya ini-stall nila yan, talagang hangga't maaari pinipigilan nila. Kasi kung mapapasa na yan, wala silang magagawa kundi sumabay o hindi natin alam kung ano gagawin nila. Pero kasi kung ganyan ang mangyayari, ngayon pa lang matakot na kayo dahil lang si Elon Musk, no? Sabi dito ni Tito, sabi ni Elon Musk, basahin natin. Elon Musk has confirmed that X-Money, the payment service integrated into X, will launch in early public access next month na, mga idol, April. Siguro ito yung reason kung ba't sinabi ni Brad Garlinghouse na mapapasaya ng April. Kasi ang problema yung bangko eh. Di ba? So kung iniisip nila yung yielding, dito pa lang the beta offers up to 60% interest on deposit funds. Deposited funds, 3% cashback and FDIC insurance, pero up to $200,000 lang muna. Masyado naman malaki kapag iba na, ta 6%, di ba? Paano yan? Yari sila ngayon dito, mga lods. Okay, pero maraming nalungkot dito sa pag-announce ni Tito Elon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nabanggit ang Doge, mga lodi, which is si Daddy Doge siya, di ba? Sabi dito, mga idol, no news for Doge as Elon tease X-Money. Elon Musk has officially confirmed that X-Money will launch in April 2026. However, despite famous support for Doge or Dogecoin, the meme coin appears to have no place in the launch or whatsoever. So, baga hindi siya nabanggit sa launch, no? Hindi sinabi ni Elon Musk na, magkakaroon tayo ng X-payment at syempre nandun ang Dogecoin. Walang ganun, no? Many expected Doge to be mentioned in some way alongside the launch. Given Musk's previous discussion of the asset as well as Tesla sporadic support. So sa akin naman, mga idol, hindi ko alam pero mababanggit yan. Hindi lang binanggit ngayon. Siyempre, di ba? Pero sabi nga dito ni Katana, mga idol, X-Money could become one of the biggest catalyst for widespread crypto adoption in 2026. So the opportunity for Dogecoin, XRP, and Ethereum looks bright. Which project will benefit the most if X-Money goes live? Answer, Doge and XRP and Ethereum. Ayun yung sinabi dito. So tinanong ko ngayon, no, kung how many percent this gonna happen. Ito yan yung sa Doge and XRP. So sabi dito ni Grok, no? That's basically yan. CryptoKind, sa CryptoKind daw, pwedeng 10 to 25%. Sa Dogecoin, sa Dogecoin, getting prominent integration, nasa 15 to 35%. No? Sa XRP and Ethereum, magkasama na sila, XRP and Ethereum, backend settlement roles, 25 to 45%. XRP, strong argument, fast chip, cross-border, plus SEC clarity. So, ayan yung mga talent agad ng XRP, fast, cheap, cross-border. Tapos, may clarity pa sa SEC, di ba? So, yun na agad pasok na agad dun.
Mass adoption catalyst scenario, 600 million plus users following liquidity into crypto experiment using under 30% for 2026. So, yun na nga mga lods, no? Wala pa naman kahit anong cryptong sinabi si Elon. Kahit na Doge, di niya sinabi. Wala siyang sinabi. No, kasi ang in-expect kasi may sasabihin siyang coin eh. Kung sasabihin niya yung Dogecoin. Pero wala siyang sinabi. Hindi lang Doge, wala naman talaga siyang sinabi kahit anong coins. Basta sinabi niya lang experiment something like that. Na? So tandaan niyo yung X o yung X o yung Twitter o yung X na gagamitin sa experiment kasama diyan yung Riverbank mga idol, no? Ayun yung partner niyan. At yung Riverbank mga lodi, matagal ng partner ng Ripple yun. So, i-connect the dot nyo na lang mga idol, no? So, ayan. Pero may tiwala pa rin ako na kasama yung Doge dyan. Okay? Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Huge! Ngayong March 10. Ngayon kasi March 10 ngayon sa kanila. 2026. SEC article on clarity and the harmonization. Itong galing talaga ni Paul Atkins mga idol, no? Si SEC Chair Paul Atkins just dropped a game changer at FIA. He's pushing simple and clear rules between SEC and CFTC to harmonize the landscape mga idol, no? The result, less confusion, wow, no? Low cost o lower cost, more fostering of innovation at home in the US and a direct regulatory pathway for investors. For crypto, this clarity not only harmonizes but supercharge adoption. Okay? Aiming to making the US to go to spot for digital assets under Trump's new golden age of smart regulation. Alam nyo, napakagaling ni Paul Atkins, no? Siya yung nilagay dyan sa SEC. Mga lodi, siya yung pinalit kay Gary Gensler kasi siya talaga nag-iisip siya ng maayos at makakatulong kay Daddy Trump, mga lodi. No, parang sa tingin ko sa lahat ng mga ina-point ang walang silbi si sino ba 'yun? Yung ating crypto czar. Kalimutan ko yung pangalan na ano pangalan nila. Si David Sack. Sack. Yung Sack. Parang yun yung walang silbi, mga lods eh. Pero sa SEC, yan, sobrang galing eh. Diba? Si Paul Atkins, tapos si Patrick Quinn, talagang sila yung bumabattle eh. Mga lods eh. Ito naman, ako, medyo matindi to mga lods, no? Ito yung mga nademanda eh. Urgent news that should grab your attention only. Goldman Sachs, mga lodi, alam nyo na yan, kilala nyo na yan ha. Lagi natin nasali sa news yan. Goldman Sachs becomes the largest holder of XRP ETFs with $153.8 million mga idol. No, kung titingnan nyo itong chart na to, $153 million, no? Ito yung XRP nila, 83 million 600 something. Tapos yung Millennium Management, Logan Stone Capital, Citadel, Jane Global, at ang pinaka marami, di ba? Ang pinakaonte yung Mayfair Advisory Group LLC na meron silang 164,780 na exposure ng na dollars at meron silang 89,598 na XRP. Okay? Sabi dito, institution don't enter at the scale through trial and error but through early positioning. So parang sinasabi nagpo-position na ngayon yung mga institutions na yan. Ask yourself now only, sabi dito, why the institutional move into XRP at such a scale? What do they know about this technology? Ayun daw yung tanong niyo sarili nyo. Congratulations, you're here before them. Okay? So, parang sinasabi dito na magaling ka at nandito ka na ngayon naka-invest. Dahil once na yan ay malupit na, no, mahirapan ng humabol yung iba. Kumbaga, swerte natin nauna tayo, parang ganun. Okay? So, grabe, no? Para sa akin mga idol, yung mga ganitong araw, yung mga ganitong news, no, yung mga ganitong moment, andito tayo sa calm before the storm. Parang ganun yung sa akin ngayon eh. So, mas maganda ngayon na i-enjoy nyo lang. As long na may bodega kayo, i-enjoy nyo lang yung road trip papuntang
Tagumpay, okay? Road trip papuntang Tagumpay, enjoy nyo lang mga idol. So ngayon, yung chart natin nasa 1.38. As long na nasa ibabaw siya, goods yan for me. Nasa ibabaw siya ng blue. Ito yung 50%, no? Ayan, as long na nandiyan siya sa ibabaw niyan, goods tayo dyan, mga lodi, no? Mas malaki yung percent na o probability na ano yan, mag-breakout pataas. Pero kung dito siya sa baba, nako, mas malaki yung chance niya na mag-breakout pababa. Okay? Sa pagsababa ng blue. Ganun lang ang ating simple lang, di naman tayo magaling sa analyzation ng chart, mga lods, no? Based from experience lang tayo. 4-year experience ng ganito, basic trading. Pag meron kasing alam niyo sa trading, okay yun, marami kayong alam talaga. Yung babasahin niyo pa yung mga, basta marami to eh. Pag i-open niyo lahat, mga lodi, marami. No, kasi mas parang nagiging komplikado. Bombarded yung utak ko kapag, sa akin lang yun nabobombard yung utak ko kapag marami na akong bina-analyze eh. So, mas gusto ko na lang na kasi actually mas nananalo ako kapag sa tatlo lang naman yung ginagamit ko eh. Support, resistance, tapos yung 50%. Ayun lang yung parang pinaka ko, basic ko, mga lods, no? Hanapin mo yung support, yung resistance, tapos yung 50%. Ayun ang importante sa akin. Ganun lang. Yung iba kasi, syempre, marami pa. May mga galaw, may mga tibok pa ng puso yan. Hindi, yung RSI. Hindi, marami pa. Di ba? Bukod doon. So, kayo bahala, mga idol. Ako simple lang naman. No? So, ayun yung news natin ngayong umaga, mga lodi. Sana enjoy nyo, ha? No? At syempre, mamayang gabi, naku, mabigat yung news natin mamayang gabi kasi may CPI eh. Na? May CPI tayo mamayang gabi, mga idol. So, abangan niyo yan, ha? Mamaya tayo mag-update. Abangan niyo yung news natin mamayang gabi. So, dapat naka-notif kayo, nakapindot yung notification bell nyo sa ating channel, mga lods, para updated kayo lagi, okay? Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, BitGet yung gamit natin dyan sa link sa baba ng description. Check nyo lahat ng link dyan. No, lahat, pati yung ating LED, ano yun? House of Leather. Sa mga gusto magregalo ng belt, malupit yung belt na yan, mga lodi. Talagang yan, pwedeng ipamana yan, no? Kasi wala ka na sa mundo, boy, pa yung belt mo. Ganun katibay yan, mga idol. So, ayan. Kita-kits tayo, mga lods. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At waza-waza!